Shit. Mali na po. Agad siyang sumakay sa kotse niya at nagmaneho patungo sa office ni Tucker. Balak niya itong i-surprise. Hindi niya nga lang akalain na siya pala yung masosorpresa. Tingin ko aminin mo na lang yung totoo kung nababother ka hanggang ngayon. Saan ni Brett dahilan upang mapatigil sa pagpasok ng pinto si Ari? Paano kung magalit siya sa akin? Tinig niyang sabi ni Tucker. Pinag-usapan nila. Nakangulong ni Ari. Eh magagalit talaga yun. Pero at least nasabi mo na yung totoo. Bakit? Kaya mo bang habang buhay itago yun? Sooner or later, sasabihin mo rin naman sa kanya. Eh mas okay na yung ngayon. Anong pinag-uusapan niyo? Sabat ni Ari matapos tuluyang pumasok. Nanlaki ang mga mata ni Brendan. Namutla naman si Tucker. Sinong magagalit? At ano yung totoo? Ari, hindi makahanap ng salita si Brendan. Tumayo naman si Tucker at humalik sa pisngi ng asawa. You're here. Tamang-tama. May dapat akong sabihin sa'yo. Ano yun? Sige, sibat na ako. Bye. Sabi ni Brett at dali-dali umalis. Kunot noong hinarap ni Ari ang asawa. Ano yung sasabihin mo? At ano yung pinag-uusapan niyo ni Brett? Ikaw yun. Ako ang magagalit? Tumango si Tucker. Bakit naman ako magagalit? Huminga ng malalim si Tucker. Because the real reason why I married you is to ruin your family's business. Ha? That was my decision. Natulala si Ari. Ruby, teka lang, Tucker. Nandito kasi ako para ipaalam sa'yo na buntis ako. Nanlaki ang mga mata ni Tucker. What? Magkakababy na tayo pero nalito si Ari. Kumirot ang puso niya. Gusto mo palang pabagsakin yung negosyo ng pamilya ko? Lahat ng to, plano mo? You're pregnant? Tila yun lang ang narinig ni Tucker. Namula sa galit ang mukha ni Ari at agad na sinampan ng asawa. Akala ko totoo lahat yung pinakita mo. Pero plano mo lang pala lahat ng to. Hindi totoo to. Lahat ng pinakita mo. Para lang pala mapabagsak yung pamilya ko. Ruby, wait, no. Let me explain. Hindi na nakinig pa si Ari at tumalikod na lang. Pero hinabol sa ni Tucker at hinila sa braso para iharap ulit sa kanya. Makinig ka na muna sa akin. I said that was my initial plan. Paliwanag ni Tucker pero nabiyak ang puso niya na makitang umiiyak na si Ari. I'm sorry, Ruby. I'm sorry for planning that. Ano? Kailan mo kukunin sa family ko yung business namin? Umiling si Tucker. I won't do that anymore. Bakit? Kasi alam ko na. Kasi mahal na kita. Totoong mahal kita. I fell in love with you. I changed my mind because I fell for you. Natahimik si Ari. Lumapit naman si Tucker at masuyong hinawakan ng kamay ng asawa. I told you. I'm not really kind. I'm evil. Probably the most evil person in the world, pero nung nakilala kita, saka lang ako nag-guilty sa mga kasalanan na gawa ko. You were so kind. You're the opposite of me. Eh nung nahulog na ako sa'yo, nagdalawang isip pa ako kasi alam ko hindi ko deserve yung anghel na katulad mo. But then I want you. I want to be a man deserving of you, so I decided to change. And believe me, hanggang ngayon sinusubukan ko. Humikli si Ari habang nakatingin sa nagsasalitang asawa. Mahal na mahal kita, Ruby. Ito yung pinakatotoo sa lahat ng mga totoong salitang lumabas sa bibig ko. I'm sorry for planning something bad for your family. I swear, the moment I fell for you, binasura ko na yun. I don't want to hurt you. I hope you forgive me. Pinapatahod na kita. Saan ni Ari? Nabuhayan si Tucker. Really? Mahal na mahal din kita, Tucker. Namumungay ang mga matang sabi ni Ari. Kung sinasabi mong sinusubukan mo ng magbago at maniniwala ako sa'yo, kasi mahal kita. Ruby, okay na sa akin na totoong mahal mo pala ako. Yun naman yung pinaka-importante sa akin eh. Akala ko kasi nagpapanggap ka lang na mahal mo ko, totoong mahal kita. Naramdaman ko naman. Kaso kanina naisip ko na baka peke lang pala. Pero dahil sinabi mong totoo yung nararamdaman mo, maniniwala ako sa'yo. God, what did I do to deserve you? Sinusubukan mo magbago kaya deserve mo ako. Sabay ngiti ni